Sa lahat po ng tumatahan sa buong sanlibutan, buong kagalakan po at patuloy ang pagbati sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Okay. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan, na ating buong kagalakan na tayo bilang bayan ng Panginoon, bilang bayan humirang, bilang bayan sariling pagmamayari ng Panginoon, tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo'y patuloy. Kung tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay patuloy na mananatili sa katwiran ng ating Panginoong Diyos, nasusulat sa ating mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa aklat ng mga awit. Ngunit talastasin ninyo, mga kapatid at mga kaibigan, talastasin po natin lahat, na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumatawag sa Kanya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang pahayag sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay na ibinukod ng Panginoon ang Kanyang sariling pagmamayari. Mga kapatid at mga kaibigan, ano po ba ang pangalan ng bayan na ibinukod ng Panginoon na Kanyang didinggin kapag ito'y tumatawag sa Kanya? Kaya nga po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo, patuloy po ang paanyaya sa atin ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, na ating hanapin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katwiran upang ang bawat isa, mga kapatid at mga kaibigan, ay maging bahagi na ng isang dakilang bayan na ibinukod ng Panginoon. At ito pa nga mga kapatid at mga kaibigan, ito rin ang bayan na pinaglaanan ng Panginoon ng sambahayan sa sangkalangitan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Yan po'y napakadakila, mabuting balita, sapagkat sa atin nahayag ang pangalan ng bayan, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Kaya sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong manatili, patuloy tayong kumapit, patuloy nating pag-alabin sa ating mga puso at sa ating mga pag-iisip sa tulong ng Panginoon, ang pananampalataya, ang pag-asa, at lalong dakila ang pag-ibig na nagbubuhat sa ating Panginoong Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, bilang bayan na patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, tayong mga galak na kumilala, tayong mga galak na umawit at ipahayag natin sa buong mundo. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy tayong umawit mga kapatid at mga kaibigan. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under His shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord.
the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To thee only God our Savior, yes, in him will I trust. Oh, thank you, God, oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless his name, declare his glory unto thee, O Lord, will I sing. Bless his name. Bless his name, declare his glory unto thee, O Lord, will I sing. Patuloy nating itaas ang dakilang pagpasalamat sa pagkamatay ng ating Panginoong Kristo at muling pagkabuhay para sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Salamat sa iyo, aming Ama. Magalak tayong magsiawit, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy nating galak, mga kapatid at mga kaibigan, na ipahayag sa buong mundo ang pangalan ng bayan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na bayang hirang, ikagalak nating ipahayag, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sila samba.
ng pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay patuloy na mga galak na dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagagalak bilang iyong bayan na pinagpala, bilang bayan na iyong hinirang, na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa inyong kabanal-banalang looban. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat tiniyak mo sa aming puso at sa aming mga pag-iisip na ang aming daing ay dinidilig mo sa iyong banal na looban. Kung kaya't sa aming pagdaing, patuloy ang paghingi namin ng karagdagan ng kaalaman, pagkaunawa, patuloy na pagtatag ng aming pananampalataya, sapagkat dumating ng takdang panahon na ang buong sanlibutan ay pinagpapahayagan mo na ng iyong dakilang katwiran upang sa pamamagitan nito, tunay nga, Panginoon, na tawagin mo na ang bawat isa na magiging bahagi ng iyong banal na bayan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang naglaan ng lahat ng mga bagay ukol sa mga banal at ang lahat ng mga bagay ay ukoy sa iyo. Ikaw ang Diyos na kinauwian ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ikaw ang Diyos na nagtakda ng lahat ng kapanahunan at hangganan ng lahat ng mga bagay, kung kaya't ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay patuloy namin itinitiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na dumadaing sa iyong banal na luklukan na sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang ipahayag ang iyong katwiran. Ikaw ang siyang patuloy na mamagitan sa aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Patuloy kami, Panginoon, na nagtataas sa iyo ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, ang Diyos po ay pag-ibig. Charity po, wala pong bayan ditong napapakinggan natin lahat. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Ngayon ay makakalaya na tayo sa ilalim ng epidemya, pero buhay pa rin ang epidemya. Amen po ba? Amen. Iisa lang po ang maaari nating panghawakan sa lahat ng mga nakakarinig. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa ating mga tahanan, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Iisa lang po ang pinanggagalingan ng walang hanggang proteksyon. Ang ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So magiging malaya na tayo ngayon. Magagawa na natin yung sakripisyo natin sa ating sarili. Amen po ba? Para mabuhay yung ating mga pamilya, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen. So, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Sa kanya natin ilagat yung ating paniniwala. Magpatotoo po tayo. Kaya po ang Diyos ay charity, ang Diyos ay pag-ibig, walang bayad yung katotohanan na naririnig nyo na ipinapangaral sa social media na ipopokus na natin yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. So napakalinaw naman po na tayo ay pinagkakalooban ng paniniwalang espiritual upang ihanda niya tayo sa panahon ng kawakasan. Nakuha po ba natin? Unawain po natin mabuti. At ito po charity
Ang Diyos ay pag-ibig, wala pong bayad dito. At pakikuha po natin yung ating mga Bible sa ating mga tahanan at lagi natin ilagak yung ating puso't pag-iisip sa banal na kasulatan. May babasahin po ako sa inyo sa Efeso chapter 3, verse 10. Upang ngayon, sa pamamagitan ng Iglesia, ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang Panginoon Diyos po ay nagsalita sa huling panahon sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya po sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagak yung ating paniniwala at pagkilala ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen po ba? Amen. Dahil siya lang ang nagbibigay ng proteksyon na walang hanggan. Ano man ang dumating sa sanlibutan, kung talagang tayo tapat na nananatili sa katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, hindi po tayo matatakot kung ano man ang dumating sa sanlibutan ng mga salot. Amen po ba? Amen. Dahil ang lahat ng mga bagay na may buhay ay itinakda ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na nasisira, nabubulok at naglalaho. Tama po ba? Amen. Pero sa panahon ng kawakasan, naghanda na siya nang wala ng kabulukan, kaya spiritual na paniniwala na po itong ipinapahayag na katotohanan sa social media on the air na walang bayan. Amen po ba? Amen. Mapalad ang iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sayon na walang diskriminasyon, any religion, iniimbitahan na po tayo. Unawain po natin mabuti. Dahil tao rin akong katulad nyo na sinasabi ko yung sinabi niya sa mga banal na propeta na nangyari, sinabi na ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, sinaksihan ang mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Sinasabi ko sa inyo yung sinabi niya sa mga banal na propeta na may hula tayong susubaybayan upang makamit natin yung kaloob niya. Paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, binuhay siya in the third day. Kaya tayo may relasyon bawat isa na mga participant ng ating tagapagligtas na iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Dito po sa banal na bundok ng Sayon tayo isisilang sa espiritual na paniniwala. Dito rin tayo sa banal na bundok ng Sayon magiging lahi ng ating tagapagligtas. Ito rin pong banal na bundok ng Sayon na ang inihanda niya na maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan. Ito rin pong banal na bundok ng Sayon ng babaeng malinis na katipan ng ating tagapagligtas. Bahagi tayo ng kalipunan ng mga iglesia sa ating mga bahay-bahay. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya po, pagdating sa Ephesians chapter 3, verse 10 up to 11, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan ay pinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Naunawaan na po natin, maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na pinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pinakikilala po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na ipinanukala niya Masusumpungan natin ito sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus ang kapuspusan ng kanyang karunungan. Pinakikilala sa mga pamunuan sa sangkalangitan. Amen po ba? Saan po manggagaling itong pagpapakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos? Ayon sa panukalang walang hanggan na pinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Saan po ipapakaral ito?
Nakukuha niyo na po kung saan specific na ipapangaral ito. Ang mabuting balita, ang hatid ay kaligtasan ng ating kaluluwa. At may hatid na kapayapaan at kagalakan natin bawat isa. Meron tayong pag-asa sa pag-iintay. May pag-asa tayong daratnan tayong mga tapat at mabuting katiwala. Mananatili tayo doon sa katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Sa lahat ng naghahanap ng tunay na relihiyon, ito po, pinakikilala namin sa inyo ang Iglesia ng Banal na Mundok ng Sayon na nakatala na sa langit. Dito po, ipapangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ang sabi doon sa Joel chapter 2, verse 1 hipa ninyo ang pakaka sa banal na bundok. Manginig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Nakuha po natin, naunamaan natin. Dito ipapangaral sa banal na bundok ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano po nakalagay doon sa Book of Isaiah chapter 18 verse 3? Yan po, ula ni Propeta Isaias yan, na matutupad sa mga mananampalataya sa panahon ng kawakasan. Ito po, babasahin ko sa inyo. Book of Isaiah chapter 18 verse 3. Kayong lahat na nananahan sa sanlibutan, kayong mga naninirahan sa lupa, pagka isang watawat ay nataas sa mga bundok, inyong tignan, pagka ang pakakakaihinipan, makinig kayo. Amen. Ano po yung watawat itong itinataas sa bundok ng Sayon? Dito niyo po makikilala ang kaharian ay tinayo ng Panginoon Diyos sa lahat ng kikilala sa Panginoong Jesucristo, sa lahat ng magpapatotoo. Makikilala nyo na may katwiran tayo ng Panginoon ng mga Panginoon at hukom na mga hukom at hari ng mga hari. Dahil marami nang gumagamit ng banal na kasulatan sa panahon ng kawakasan, nagsilitiawan na po ang napakarami ng kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling sa paningin ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Pagka ang watawat hinipan sa banal na bundok makinig kayong lahat. Tignan niyo po, isang babala na ito sa atin Kaya, upang sa pamamagitan ng Iglesia, may pakilala sa pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos, ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Dito po sa banal na bundok ng Sayon, ipinapangaral ang mabuting balita in Book of Joel chapter 2 verse 1. In Book of Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. So napakadakila po na talagang binibigyan na tayo ng specific na pinanggagalingan ng tinig niya na pinapangaral ng mabuting balita na nanggagaling sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng naghahanap ng mga tunay na relihiyon, ang Banal na Bundok po ng Sayon ay kalipunan ng mga iglesia na mayroong mga tatak ng binhi ng patutuo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. May mga relasyon tayo, mga saksi tayo nagpapatutuo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Tayo yung nilalang niya na mga iglesia ng panganay na nilalang niya sa mga makasalanang sanlibutan. Nakuha po natin. Ang Panginoong Jesucristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita na siya ang panganay na nilalang. Ano ang larawan ng panganay na nilalang niya? Ay binuhay niya maguli sa ikatlong araw, pinatunayan niya sa buong mundo yan. Amen po ba? Amen. Book of Acts chapter 17 verse 31. Hahatulan niya sa katwiran ng pagkabuhay na maguli ang mananampalataya at di mananampalataya. Nakuha na po natin, naunawaan na natin. Tayo ang bunga ng panganay na nilalang niya. So kung ang panganay ay espiritu, bilang nasa laman na ina-apply natin ngayon at ginaganap natin yung patotoo na mayroon tayong relasyong lahat,
na mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng sayo na ang Diyos ay pag-ibig, ibinabahagi ang kanyang layunin at kanyang kagandahang loob at kabutihan sa lahat ng mga tao na walang bayad ang pagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan nating lahat, na ito yung selyo natin sa paglalakbay natin upang hindi tayo daanan ng epidemya. Amen po ba? Amen. Binabahagi po ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na walang bayad sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ipinakikilala sa lahat ng mga pamunuan sa sangkalangitan. Ano po? Kaya nga tayo ang bunga sa pagkapanganay na mayroong mga tatak ng binhi ng patotoo. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Iginawa niya tayo ng matuwid na halimbawa na paniniwalaan natin upang magkaroon tayo ng relasyon lahat. Mga saksi niya tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung mga iniimbitahan na mayroong mga tatak ng patotoo na itinatatak sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung tatak ng patotoo. Lahat ng mga bagay na nakikita natin, lahat ng may buhay na nakikita natin ay pawang lilipas at nasisira at nabubulok. Pero lumalang na siya ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Yung mga iniimbitahan na tatatakan niya ng patotoo na hindi mawawalay sa labi natin yung patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Tayo yung mga nasa laman, nasa pisikal na nagsiselebrasyon tuwing araw ng Sabat na mga bagong nilalang lahi ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Mga isinilang sa katwiran ng patotoo. Kaya nga sabi sa atin kailangan tayong panganak na muli upang pagharian tayo ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya tayo isisilang, alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan in Book of Galatians chapter 4 verse 3 and 4. Book of Romans chapter 11 verse 32. Nakulong tayo sa ilalim ng nakulong po tayo sa pagsuway upang ang Diyos ay mahabag sa ating lahat. Naramdaman niyo kung paano siya mahabag, sinubo niya yung buktong na anak na paniniwalaan natin. Natupad yung hula ni Propeta Isaias. Natupad yung hula ni Propeta Isaias na chapter 7 verse 14. No? Lucas chapter 1 verse 22 up to 23. Yan po yung hula ni Propeta Isaias na pinatunayan ni Apostol Lucas sa chapter 1 verse 22, 23. Di po ba isisilang tayo sa pamamagitan ng paniniwalang lahat? Amen. Hindi naman katulad ng pagsilang ng nasa laman ito nasa pisikal na kalagayan. Tayo isinilang na, malalaki na tayo, mga matured na tayo. Ngayon ang pagsilang sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Upang tayo gawin ng tahanan, magpakailan-kailan pa man. Upang kung may epidemya dumarating siya na nga may kapangyarihan na tayo seluhan at ilayo sa mga epidemya na dumarating. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang dalisay na relihiyon na inihanda na nakatala sa langit. Paki-upload po natin sa ating mga gadget, yung ating mga Bible, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay. And then, kung na-i-upload nyo na, i-write nyo ang banal na bundok ng Sayon. Kung paano tayo ipinanganak sa paniniwalang espiritual na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na may mga relasyon, na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay ng maguli at tayo yung lahi niya sa pagbabagong lahi, na tayo ang nagpapahayag ng katwiran ng ating tagapagligtas. Tayo po yung mga individual na iglesia na sa bahay-bahay na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang nakatala sa langit. Ngayon, paki-write nyo sa gadget nyo, kung na-upload na sa gadget nyo yung Bible nyo, paki-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ngayon, i-edit na rin natin yung maraming relihiyon na nag-list na natin dito sa mundo.
At ang magiging batayan ng sukatan ng ating paniniwala ay ang banal na kasulatan ng Panginoon Diyos. Ang kalooban niya ay itong banal na kasulatan. Amen po ba? Ito rin ang timbangan ng ating pananampalataya. Ito rin ang hulog ng ating pananampalataya. Na kaya pagka pumarito na siya, huhulugan at titimbangin tayo, tsusungatin tayo, sakto tayo sa sukat. Dahil lahat ng sinabi ng kanyang ama sa mga banal na propeta, ang sinusubaybayan natin at pinaniniwalaan natin ay pinahayag ng mga banal na apostol, ang Kristong napako sa krus at sa ikatlong araw ay binuhay na maguli. Siya po yung ating tagapagligtas na itinakdang mahayag sa panahon ng kawakasan sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, na ang charity, walang bayad, na pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. At ang mamanahin natin dito kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng buong sambahayan natin. Amen po ba? Amen. Ang hatid po niya sa ating lahat ay kapayapaan, katiyakan, kasiguraduhan. Itong ating napapakinggan na kaya tayo naglilingkod, tinawag niya tayo, pinili niya tayo, ginawa niya tayong matibay at matatag na kaharian na nakatala sa langit ang pagpupulong natin, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Isipin po natin mabuti na kaya tayo naglilingkod, kaya tayo nagpupuri at nagpapasalamat dahil tinubos niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kailangan natin makaramdam ng masaktan talaga dito. Dahil tayo alipin ng walang kabuluhang pagsuway ng sanlibutan upang ang Panginoon Diyos ay mahabag sa atin bawat isa. Paniniwalaan natin yung bugtong na anak na pinako sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siya maguli. Paniniwalaan natin yung katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo yung patotoo sa pagkabuhay ng maguli na nakatatak sa puso at nakasulat sa isip natin. Nahahayag na sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Yan po yung mga itinakda na bunga sa pagkapanganay ng ating nakilang manunubos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya siya po ang ulo ng kanyang templo. Siya ang ulo ng kanyang gusali. Siya ang ulo ng kanyang kaharian. Siya ang ulo ng kanyang sambahayan. Dahil tayo ang kanyang sambahayan. Maliwanag po ba? Amen. Isipin natin mabuti, kaya tayo iniimbitahan kaya natin ginaganap ito Kaya tayo naglilingkod ng mga tinawag niya para matyak natin sa muli niyang pagparito, datnan tayo na tayo yung katipan niya. Amen po ba? Tayo yung binibigyan niya ng katiyakan na mga naghihintay at nagbabantay at nagpupuyat na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Meron pa hong mangyayari sa mga itinakda niya. Yung gumaganap ng katwiran ng patotoo, yung mga saksi sa pagkabuhay na magmuli. May magaganap pa sa atin na mga iglesia na nanganap sa Silangan, Kanluran, Timog at Tilaga. Na sa muli niyang pagparito, kung ano yung kanyang magiging larawan sa alapaap, gayon din ang magiging larawan ng mga gumaganap at naniniwala sa patotoo. Amen po ba? Amen. May iniintay tayong mangyayari pa sa buhay natin, mawawala yung pisikal na nakikita natin bawat isa. Magiging espiritu tayong katulad niyan lahat. Amen po ba? Amen. Yan po ang maluwalhating iglesia na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulubot man. Mga nagdiriwang ng araw ng Sabat, namamahingat, nangingilin sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya pina-upload ko sa inyo yung inyong mga banal na kasulatan sa inyong mga gadget, sa inyong mga tahanan upang individual nating kukulay-kulay, masusubaybayan nyo kami. Genesis up to Revelation, Iglesia ng Banal na Bundok po na sa ayon ang itinala sa langit. Kaya pag binasa natin sa Hebrews chapter 12 verse 22 up to 23, dadapwat nangagsilapit na kayo sa banal na bundok na sayo na bayan ng Diyos na buhay. Ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. Wala pong ibang relihiyon na nakatala sa langit, kundi tayo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sa lahat ng tutupad ng hula nila, masasaksihan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto,
Tayo po yung kaharian niya na itinayo. Na tayo ang mga kapatid niya sa pagkapanganay. Tayo ang bunga niya sa pagkapanganay. Amen po ba? Amen. Pag binasa natin yung Hebrews chapter 12 verse 22 talagang mabibless po tayong lahat dahil talagang ang Panginoon Diyos ang nagtayo sa atin sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Sang-ayon po ba kayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan, hindi po tao nagtayo ng relihiyon. Amen. Ang itinayo niya lahat nung naniniwala sa patutuo ng kanyang buktong na anak, natatalikod at mapupukot na sa mga lumitaw na at naparito sa pangalan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kundi ilalagan na natin yung paniniwala natin doon sa ating manunubos sa tagapagligtas na siya yung author natin. Siya yung guro ng mga guro ng paniniwala natin. Siya po ang nag-alay ng buhay sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Dadapwat, nagsilapit kayo sa bundok ng Sayon at sa bayan ng Diyos na buhay. Verse 23, sa pangkahalatang pulong at iglesia ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Tingnan niyo po ito. Yung kung banal na bundok ng Sayon pinasakdal na sa espiritu. Kaya po nagkaroon sa atin ng pagsilang sa paniniwalang espiritual Amen po ba? Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga Kaya ang pagtitipo ng banal na bundok ng Sayon mga isinilang sa katwiran ng patotoo sa paniniwalang espiritual. Mga lahi ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Amen po ba? Amen. Mga purified spirit na nagdiriwang ng araw ng Sabat. May inaalala tayo sa pagdiriwang natin. May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari. At pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na silang lahat saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nabasahin ko sa inyo ito. Propesya ni Propeta Isaias to. Pero damahin natin ngayon, unawain natin mabuti. Kayo ay magsipakinig sa akin. Kayong nagsisisunod sa katwiran. Kayong nagsisihanap sa Panginoon. Magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan at sa luwang na hukay na kinahukayan sa inyo. Nakuha niyo po ito? Naunawaan natin? Ang binid dito sa hula ni Propeta Isaias kayo yung magsipakinig sa akin Kayong nagsisisunod sa katwiran. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nagsalita na po ang Panginoong Diyos sa panahon ng kawakasan. Kaya sino man ang magtanong sa akin, sasabihin ko kung anong dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Ikaw, natutupad ng katwiran ng patotoo ang dalisay na relihiyon na nakatala sa langit. Amen po ba? Amen. So kasi siya nagtayo sa pamamagitan ng kanyang karunungan Siya naghanda ng dalisay na relihiyon na walang dungis at kapintasan. Hindi po sa pag-iisip ng tao, itinayo ang dalisay na relihiyon, kundi sa pag-iisip ng Panginoong Diyos na kay Kristo Jesus din naman. Amen po ba? Amen. In Philippians chapter 2 verse 5. At ang bundok po na Sayon may mga hula ng mga banal na propeta. At lahat ng naniwala sa ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay niya maguli, sinabi ng ating tagapagligtas na hindi tayo mapapahiyang lahat Amen po ba? Amen. Automatic, lahat tayo, bautismunado. Bakit po ba tayo binobautismuhan? Malalim po, malalim po ito na dapat nating maunawaan. Alipin tayo ng pagsuway na sanlibutan, kaya tayo bautismuhan, lilinisin yung maruming budhi natin. Amen po ba? Amen. Lilinisin yung maruming lakad natin.
Basahin natin sa 1 Peter chapter 3 verse 21 para masatisfy po tayo. Na ayon sa tunay na kahawi ngayong nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Tingnan nyo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng nagagawa natin sa laman. Kasi merong sumasaklaw pagdating sa laman, may gobyerno tayo eh. Amen po ba? Amen. Kaya nakaseparate ang church and state. Pagka nasa laman tayo, meron sumasaklaw na mata sa laman. Amen po ba? Ngayon, pagdating sa spiritual, ang Panginoong Jesucristo ang isinugo niya na namamahala sa spiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Naayon sa tunay na kahawi ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budi sa Diyos na sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Tingnan nyo nga po ito, unawain natin mabuti sa paghiling, ng isang mabuting budi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Ito po yung katwiran ng ating tagapagligtas. Hihilingin natin na linisin niya yung budhi natin. Dahil naging marumi yung budhi natin at alipin tayo na sumpa ng aral na sanlibutan in Book of Galatia chapter 4 verse 3 and 4. Kaya nga isinugo na yung anak upang manahan na sa atin yung katwiran ng patotoong amen po ba? Amen. Ito po yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na malilinis na ang budhi natin. Hinugasan na yung pangyapak natin. Amen po ba? Ipinamumuhay na natin yung ebanghelyo, yung mabuting balita. Ipinamumuhay natin yung kabutihan niya, yung kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ipinamumuhay na natin yung katwiran ng ating Panginoon Diyos. Na sa lahat ng naniwala sa kanyang buktong na anak, saksit nagpapatotoo na binuhay niya muli, tayo po yung may mga relasyon. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo kung paano tayo magkaroon ng relasyon? Iginawa tayo ng halimbawa na patotoo, na inukit sa puso natin, isinulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Kaya nga po, sabi ko kanina, lahat ng mga bagay na nakikita natin may hangganan, maging tayo na tao may hangganan at bumabalik sa alamog ang lahat ng mga bagay na nakikita natin sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Sa panahon ng kawakasan, lumikha na siya ng walang lungis at kapintasan na hindi na babalik sa alamok. Amen po ba? Yung mga tumutupad ng katwiran ng patotoo, ang bagong langit at bagong lupa niya na kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Tayong mga mananampalataya, ang kanyang banal na bayan na sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo dilinis sa paglalakbay natin, alipin tayo ng walang kabuluhang aral ng sanlibutan Kaya automatic, mutismonado yung nakikinig May pag-asa'y nakikinig na kung paparito na siya mga nag-iintay at nagbabantay tayo sa muli niyang pagparito na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. May mangyayari pa sa mga umaalala ng patotoo Yan po yung katwiran ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Hindi sa kaisipan ng tao tayo magpapatotoo sa ating sarili. Isipin natin, patotoo tayo ng patotoo. Pag bumalik na tayo sa alamok, patotoo natin, tapos na rin. Amen po ba? Amen. Pero yung patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari, na siyang namamahala sa bawat partakers at participant, na merong tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay niya magmuli, binigyan tayo ng katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin na darating tayong mga nakatayo na nagdiriwang tuwing araw ng Sabat. Amen po ba? Amen. Kilala niya tayo dahil meron siya yung nagtatatak sa atin ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Butismonado tayo.
Siya din ang naglinis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Siya din ang nagsilang sa atin sa paniniwalang espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. At siya rin ang tumawag sa atin at humirang na maging lahi niya sa pagbabagong lahi sa panahon ng kawakasan. Nakuha niyo yung start ng iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakarecord na sa langit ang pagpupulong ng mga banal sa buong sanlibutan. Kaya may pag-asa binibigay sa atin at ipinagkakaloob eh. Kaya nga tayo tinawag upang maglingkod eh. Upang ma-receive natin yung the greatest blessing, yung everlasting life, na may pag-asa yung mga nag-iintay sa mga nakakarinig ng pangangaral ng mabuting balita na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nararamdaman po ba natin na sa lahat ng magiging participant at partakers, sa lahat ng followers ng Panginoong Jesucristo na mga saksi sa pagkabuhay na maguli, may iniintay tayo na kung datnan niya tayo dito sa sanlibutan, sa isang kisap mata, mababago po tayo, mawawala yung may kabulukan, mapapalitan ng walang kabulukan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Yan po yung napakadakilang pagdiriwang ng araw ng Sabat. Yan ang pagdiriwang ng mga itinayo niya sa ibabaw ng bato na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Siya ang nagtayo sa ibabaw ng bato. Siya rin ang nagbigay ng pangalan sa bawat mga participant sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na aalala ng patutuo. Amen po ba? Amen. Napakasarap po maghintay na datnan tayo na iniingatan natin yung katwiran ng patutuo, na iniukit sa puso at isinulat sa isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patutuo na inaalala natin hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na ang Diyos ay charity, na ang Panginoon Diyos ay pag-ibig, pinangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na walang bayad. Katulad nyo rin ako naglilingkod at nag-iintay ng katuparan sa muli niyang pagparito ng napakaraming pinagtitiisan, napakaraming hilahil, napakaraming binabata at pinagsasakripisyuhan. Ngunit, pakiramdaman natin, ang Panginoon Diyos ay pag-ibig. Na ibahagi ko yung layunin niya, yung pag-ibig niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sa isang payak at dukhang kalagayan. Di ba't nagagalak ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa kapila ng isang payak at dukhang kalagayan eh? Naipahayag ko yung kanyang kabutihan at kagandahang loob na ang Diyos ay pag-ibig sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ito yung charity, ito yung ayuda na ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin na walang bayan, na ang katumbas na mapangahin natin dito eh, buhay na walang hanggan ang ating mga kaluluwa at ng ating buong pamilya. Amen po ba? Amen. Kaya po, maraming nagnanasang pumasok sa pintuang makibuti, ngunit hindi lahat maaari. Bakit po? Lahat po ng mga itinagtang tagapagmana galing po sa pakikibaka, galing sa pagbabata ng sakripisyo at pagtitiis. Kung gusto man natin tumangis ng may kagalakan, ilagat natin sa pamamagitan ng pananalangin yung ating may kagalakan ng pagtangis. Dahil siya lang minamamagitan sa atin at siya yung naghahakbang ng pangyapak natin upang manating natin na kung saan manaloroon yung ating tagapagligtas, doroon tayong kasama niya. Dahil sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay, walang makararating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen po ba? Amen. Di ba ang daan na ginawa niya yung katwiran na pinaniniwalaan natin ng mga individual na iglesia na iniimbitahan sa mga bahay-bahay na no discrimination ang imbitasyon niya. Wala na siyang itinatangi anuman ang paniniwala na kinamulatan natin dito sa sanlibutan. Iniimbitahan na tayo at mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Hindi natin alam mga kapatid at mga kaibigan
na tayo ay babalik na sa normal na paghahanap buhay sa pisikal na kalagayan. Hindi natin nakikita yung kalaban na salot. Ngunit ito po yung buhay na pag-asa na ipinapangaral na panghawakan na natin yung salita niya at katwiran niya. Paniwalaan na natin na siya espiritu, walang laman, walang mga buto, upang makatyak tayo na hindi tayo lalapitan ng salot. Amen po ba? At hindi din natin inaasahan kung ano pa ba ang kasunod ng salot nito na darating sa panahon ng kawakasan. Hindi natin alam yung mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari. Dahil walang nakakaalam ng epidemya na dumating ito sa buong sanlibutan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Isa lang po ang may pag-asa na pangahawakan natin, yung ating Redeemer, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya po yung shelter natin, siya yung anchor natin. Sa Kanya lang po natin itiwala yung ating paniniwala. Sabi ko nga sa inyo, mabangong samyo at hain at amoy, yung mga saksi sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Tayo yung bunga sa pagkapanganay na inihain na mabango at samyo. Tayo mga Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa mga bahay-bahay. Tayo mga saksi sa katwiran ng patotoo. Ang mabangong hain at samyo. Tayo yung katanggap-tanggap na hain. Dahil tayo yung bunga sa pagkapanganay na nilalang niya. Amen po ba? Tayo yung mga kapatid niya na umaalala na binuhay siyang maguli in the third day. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos lang po ang mabuti. Magiging mabuti lang tayo. Mararamdaman natin pag tinawag tayo, maunawaan natin na yung palang mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan pag nagdiriwang may mga patotoong inaalala. Amen po ba? Amen. Hanggang sa muli niyang pagparito, yan yung ikintal natin sa puso't isip natin. Itali natin sa puso't isip natin yan. Yan yung katwiran ng hari ng mga hari na sa pagparito niya, daratnan tayo mga tapat na alipin, mga tapat at mabuting katiwala, mga matuwid na manlalakbay, nakipagdigma sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan po ang katangian ng mga conqueror of Christ in the name of Jesus and the resurrection. Napipighati, nalulungkot, nahihirapan, naninibugo. Hindi po dahilan yan. Ipamuhay natin yung katwiran ng patotoo. May iniintay tayo na di malirip at masayod na kagalakan na matutupad sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak po na sa lahat ng mga humihingi ng malinis na buti, sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yan po yung doktrina ng bautismo. Kasi ninasa niya at pinili niya na dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man ang mga sayon. Tayo yung pinili niya at ninasa niya, nagagawin niya besel yung puso natin, na mananahan yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Tayo yung tunay at nalisay na relihiyon na nakarecord sa langit. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo kung paano niya itayo yung kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang karunungan, may katwiran na paniniwalaan, may watawat na pinapangaral. Ano sabi doon sa Book of Isaiah chapter 18 verse 3? Makinig kayo! Pinapangaral na ang watawat ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong lupain, sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ako po'y nagagalak sapagkat ito yung napakadakilang tungkulin natin bilang tao na naipahayag ko yung kanyang itinakdang lalaki na ipinako sa krus at sa ikatlong araw binuhay niya maguli. Siya po yung itinakda na mahayag sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na talagang patuloy nating gunitain, alalahanin, paniwalaan yung mga nangyari 5,000 taon na nakalilipas. Amen po ba?
Meron tayong pinagbabatayan at pinaghuhugutan. May mga hula ng mga banal na propeta na nangyari, na pinatunayan ng mga banal na apostol, yung pinaghuhugutan ng paniniwala natin, ng karunungan, ng pag-ibig, ng pag-asa upang mag-materialize, mag-prosper yung pag-asa sa kanino man. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo naglilingkod may inaantay tayo na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Mahirap pong naglilingkod na hindi natin alam yung at hindi natin naunawaan yung sinabi sa atin. Lingkod tayo ng lingkod napapagal na tayo kalilingkod hindi natin alam kung sa pagparito niya makakasama ba tayo. Dito lang po manggagaling sa banal na bundok na sayo ng tinig ng paakat na ipapangaral sa buong lupain, sa buong mundo. Amen po ba? Kaya makinig ang lahat ng tumataan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Diyos ay malapit na. Babalik na po yung kanyang bugtong na anak. At may babalik ang kaharian. Kaya nga sa digmaang espiritual, pinakikilala yung dalisay na reliyon na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Mapupuspos ng kaluwalhatian ang bawat sayon. At ako'y sumasampalataya na lahat na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ay natupad. At sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Kaya naman sa bawat itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa bawat bahagi ng banal na bundok ng Sayon, mapupuspos pa ho ng kaluwalhatian ang banal na bundok ng Sayon. Tinatanggal yung takot natin, yung kalituhan natin, pinapalitan ito ng katiyakan, ng kagalakan, ng pag-asa. Na kung dumating siya, tanungin man tayo, may maisasagot tayo na iningatan natin yung katuwiran ng patutuo sa puso't isip natin na iniukit sa atin at isinulat sa atin. At siya din ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin. Siya rin ang luminis ng maruming budhi natin upang gawin niya tayong dakong tahanan magpakailan-kailan pa man. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan na kapwa akong mananampalataya? Amen. Na saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na mamuli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo. Nakagagalak po na hamak lang po itong napapanood nyo. Dukha ang kalagayan. Pero nagagalak na mainam ang ating Ama sa langit na merong pinaghihiyawan ng patutuo ng ating tagapagligtas. Dahil sa panahon ng kawakasan nagsalita ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So merong kabuluhan yung ginaganap natin. Maliwanag po ba? Amen. Merong talagang sumasagana ang pananampalataya ng bawat isa na magiging bahagi ng lahat ng maniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Naramdaman nyo, lumalago sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. May buhay na pag-asa sa pag-iintay na daratnan tayo mga matuwid at mabuting katiwala na nag-iintay at nagbabantay na matutupad pa sa atin na kumahayag siya na espiritu sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo? Amen. Amen. Kaya nga tayo tinawag at piningi para pagpaunawaan tayo bawat isa. Pero malaya tayong mamamayan ng mga tagalangit dahil nasa naman pa tayo, magiging survivor pa tayo rito, maghihintay tayo hanggang sa muli niyang pagparito. Kaya individual, pagdating sa normal na pamumuhay, maghahanap buhay tayo kung saan man tayo bansa naninirahan at kung ano ang probinsya sumasakop sa atin at kung ano man siyudad na sumasakop sa atin. Magpasakop tayo sa mga namiminuno ng namamahala ng gobyerno. Amen po ba? Upang hindi tayo pasanin ng gobyerno. At ipanalangin natin yung ating presidente ng bansang Pilipinas at yung kanyang mga kabinete, yung mga senador at kongresista, mga gobernador sa city mayors, barangay captains. Amen po ba? Upang ang bansang Pilipinas talagang makilala sa pagpapakilala sa pamunuan sa sangkalakitan, nakilala ang banal na bundok ng Sayon ay pinakikilala ito sa buong sanlibutan. Na ang bundok ng Sayon nakatala na sa langit at hindi bago ang banal na bundok ng Sayon, kundi hindi pa tayo tao, una na ng mga banal na propeta ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ngayon, i-edit natin yung mga
iba't ibang pangalan ng relihiyon ngayon kung ito ba'y patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na kalooban sa banal na kasulatan. May i-edit yun eh. Kaya nga po ang tunay na sa Diyos may pinapangaral na hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At pinatunayan naman ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. At alam nung itinayo na ginamit ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus kung ano ang pangalan ng tunay na relihiyon na hinahanap natin na nakatala sa langit. Kung ano ang pangalan ng relihiyon na nakatala sa langit. Alam nung nangangaral na sasabihin sa inyo, bahagi tayong lahat ng iglesia ng banal na bundok ng sayo. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating doon sa Hebrews chapter 3 verse 6 ang Panginoong Jesucristo ang puno ng sambahayan At ang sambahayan tayo mga mananampalataya. Tayo umaalala ng kanyang katwiran na katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Di ba sa atin ngayon naganap yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta? Amen po ba? Amen. O di original, may mga relation tayong lahat. Na-deliver tayong lahat. Nakapag-repent tayo, nalaman natin kung alin yung kasalanan pagsisisihan natin sa sanlibutan. Alipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Patuloy po nating pag-aaralan at iisipin at bubulay-bulayin. Pag nakagagawa tayo sa pisikal na laman, yan po'y saklaw ng gobyerno kung saan man tayo nakatira at na bansa. Amen po ba? Amen. Pagdating po sa espiritual, ang namamahala ay yung ating tagapagligtas. Kaya nga tayo tingnan po sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, pagsisisihan na natin yung aral ng sanlibutan Sa kanya na lang tayo tapat na magtitiwala may katwiran tayo ng ating tagapagligtas na paniniwalaan na ginawa siyang halimbawa binuhay siyang mag-uli in the third day. O di meron tayong katwiran ng ating tagapagligtas, ng ating hukom ng mga hukom. Saksi niya tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Di ba siya ang puno ng sambahayan at ang sambahayan ay tayong mga mananampalataya na umaalala ng patotoo na ang buhay na walang hanggan merong patotoong ipinapahayag sa social media. 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11. Pakibasa po natin. Kaya po nakalulungkot doon sa mga iba na hindi natin kasama. Ang buhay po walang hanggan, mayroon pong patotoo sa puso. May pinaghihiyawan sa social media na katwiran ng patotoo, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ang naniniwala sa isinugo ay naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Ang may katiyakan ng buhay na walang hanggan pinaniniwalaan natin yung nagsugo, na may isinugo, may nangyari po, kaya tayo may pinaniwalaan. Amen po ba? May pinaghuhugutan tayo ng paniniwala natin. May sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad, nangyari, pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga gaganap. Kaya mapalad ang bumabasa at gumaganap ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. May iniintay tayong matutupad sa atin na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas magiging katulad niya tayo sa muli niyang pagparito. Siya lang po ang nag-iingat sa atin. Sabi ko nga sa inyo, ang mga bagay na nakikita natin may hangganan Pero ang pag-iisip ng Panginoon Diyos na kay Kristo Jesus din naman, na nagsalita siya sa pangalan ni Kristo Jesus sa mga itinakdak tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Meron ho tayong patotoo na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya nga lumalang na siya na wala ng kabulukan. Hindi na babalik sa may kabulukan yung mga nilalang niya. Nilalang niya tayo at isinilang sa paniniwalang espiritual, mga saksi tayo sa magkabuhay ng maguli. Alalahanan natin at pag-aralan natin mabuti. Kaya nga tayo nag-iintay at nagbabantay. Tayo yung nilalang niya na wala ng kabulukan na
kung mahayag na yung tagapagligtas sa alapape, mahayag na rin tayo patulad niya. Amen po ba kayo? Amen. Yung pong mga tapat na katiwala. Tayo mga tapat na katiwala ng ating tagapagligtas eh. Ako po yung katulad nyo rin tao na alipin ng Panginoong Jesucristo, nakatiwala ng banal na bundok ng Sayon, na nagpapakain sa mga tupa. Ginamit niya akong tagapagpakain po sa mga kapatid niya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya po nakagagalak yung mga nagtitiis, naghihintay, nagbabantay, may magaganap pa sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya siya lang po ang may pag-iisip na inihanda niya yung maluwalhating iglesia na nakatala sa langit na tinawag niya na banal ng bundok ng Sayon. Kaya po ang sabi niya eh, lahat ng mga bagay eh, yung wala sa loob ng Sayon eh, mga mabubual eh, at yung Sayon lang ang mga nakatayo na nag-iintay sa muli niyang pagparito. Do you believe that, people of Sayon, nationwide, worldwide? Amen. In the name of Jesus and the resurrection, naniniwala tayo sa sinabi ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak, na may katwiran tayo na paniniwalaan ng ating tagapagligtas, na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Kaya po maraming lilipas na makikita at mababalitaan tayo. Amen po ba? Amen. Ay ngayon lang, marami na lumipas sa iba't ibang bansa na nababalitaan tayo, eh, libo-libo na. Amen po ba? Amen. Huwag nating sabihin na hindi mangyayari pa yan na mayroong pandarating na masigit yan. Kasi itong epidemya na COVID-19, eh, hindi naman ito inaasahan ng World Health Organization. Di po ba? Hindi ba nabalitaan natin, libo-libo yung mga nalipol sa COVID? O ito na yung panahon ng pag-asa, panahon ng panunumbalik, panahon ng paniniwala sa ating tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Meron tayong paniniwalaang binuhay siyang maguli, may katwiran tayo ng ating tagapagligtas na nakabigki sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. At tayo kumpleto ng kasuutan, ng baluti ng kaligtasan, naka-helmet tayo ng turbante, oh. May karunungan tayo ng ating tagapagligtas. At may bracelet tayong palangga sa suliin ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Dahil nabatbat na ng karumal-dumal ang buong sanlibutan. May tabak tayo na magkabilay-talim na ginagamit natin pantabak sa mga walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nakabigkis tayo ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Kumpleto tayo ng pangyapak ng Ebanghelyo. Ipinamumuhay na po natin ang mabuting balita. Pinamumuhay na natin ang kalooban ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Amen. So naramdaman nyo na tayo ang pinapaalalahanan na hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na gagamit ng pangalan ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. Tanungin natin ng Panginoon Diyos, sasagutin tayo bakit ba isinulat ito ni Apostol Juan sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan? Kasi hindi na bago Nung kasama ng Panginoong Jesucristo, mga banal na apostol, pinag-iingat sila. Dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo na maraming paparito sa kanyang pangalan at gagamitin yung kanyang pangalan, mga mangangaral din. Sa sulat ni Apostol Juan sa mga itinakda na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ang sabi doon, hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw dito nangangaral sa sanlibutan. Amen po ba? Sapagkat may tinanggap tayong katwiran ng patotoo na ipinagkaloob sa atin bawat isa. Iyan yung nakapahid sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin na hindi nakawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Yan po yung tatak ng patotoo na nakatintal at nakaukit sa puso't isip natin. Yan po yung binhi na inihasik sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, magpatotoo tayo. Turuan na rin natin yung ating mga anak, ating mga pamilya. Ano po, kung paano tayo tinubos at kung saan tayo tinubos.
kung ano yung kasalanan na gawa natin. At siya din ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay kung alin yung pagsisisihan natin kasalanan eh. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila po na yung habilin sa atin sa sinabi doon sa John, 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Maliwanag po ba? Malalim yung grammar na sinabi eh. At tungkol sa inyong mga pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Di po ba yung katwiran ng patutuo ang nakapahid sa puso't isip natin? At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo. Nangyari po ito eh. Yung katwiran ng patutuo na pinaniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day, nahayag po ito sa buong mundo. Hindi pa nga po tayo tao eh. Naunawaan na po natin yung nakatatak sa puso't isip natin, yung nakaugit, yung nakasulat sa isip natin na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ay hayag na sa buong mundo. Ang Diyos ay pag-ibig. Paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi niya tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po ba? Amen. Siya po nagsabi eh, kung mahayag siya, hindi kayo mapapahiya eh. Kung ano yung larawan ko, gayon din ang magiging larawan yung lahat eh. Amen po ba? Amen. Kaya lang, sa banal na bundok ng sayo, mangyayari po yan. Dahil ang banal na bundok ng sayo ng dalisay na relihiyon na nakarecord sa langit. At hindi ka sinungalingan, at kung paano kayo tinuruan ito, ay kayong manahan sa Kanya. Tingnan nyo, manatili tayo sa katwiran ng patutuo. Verse 28 ng Book of John, chapter 2. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Tignan nyo, manahan tayo sa katwiran ng patutuo upang kung siya'y mahayag at siya'y pumarito na huwag tayo mapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Mga kapatid ko na mananampalataya sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus na hayag na may ginawang halimbawa na paniniwalaan tayo, na saksi tayo nagpapatuto sa pagkabuhay ng maguli. May mga relasyon tayong lahat, mga na-deliver tayong lahat, mga nakapagsisi tayong lahat sa walang kapuluhang aral ng sanlibutan. Nagkaroon tayo ng spirit of transformation sa panahon ng kawakasan in the name of Jesus in the resurrection. Na ang spirit of transformation dito kumahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Amen. Verse 29, kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Di maliwanag na ipinanganak tayo sa katwiran ng patutuo, na saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Dahil alam natin na matuwid yung ating tagapagligtas, dahil siya ay espiritu, walang laman, walang mga buto. So nakukuha po natin, naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan. Amen. Ito po yung pinali, 102 ng Book of Psalms, verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Sayon. Siya'y napakita sa kanyang kalawalatian. At ang manunubos ay paroroon sa Sayon. Kaya po sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, tumutok-tok na siya sa ating pintuan, pagbuksan na natin yung puso natin. Dahil tayo isa sa mga pinagkakalooban ng habag at awa. Mananahan na siya sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Yan po yung binhi na iniahasik sa buong mundo. Yung katwiran ng patutuo. Na lahat ng mga manlalakbay dito, lahat ng nakikipamayang sa mundo, lahat ng mga estranghero, yung mga iglesia ho yan, ang ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Yan po yung binabanggit sa hula ng mga banal na propeta na banal na bundok ng Sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Ano po sabi dito sa Revelation chapter 22 verse 7? Kaya po sa lahat ng nakarinig, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. May edit niyo yung mga relihiyon kung yan po may record sa Biblia.
Ngayon, ang banal na bundok na Zion, sasabihin ko sa inyo, Genesis at Revelation, ang Panginoon Diyos po sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas na paniniwalaan na magpapatotoo tayong lahat, siya po ang magpapatunay dito sa banal na kasulatan. Ito po'y kalooban niya na tinutupad natin. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Amen. Kaya may pag-asa tayo sa pag-iintay natin eh. Nadadatan niya tayo mga tapat na katiwala. Makasurvive po tayo dito sa sanlibutan. Kaya po ipanalangin natin ang buong sambahayan ng banal na bundok ng Zion, yung mga kapatid natin na biktima rin ng walang kabuluhang aral na sanlibutan, nagisingin na sila sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dumating na ang habag ng Panginoon Diyos sa kanila sapagkat napakapanganib na ng panahon ng kawakasan. Kaya ito po yung panahon ng rapture of the church. Ito yung panahon ng transformation. Ito yung panahon ng restoration sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Panghawakan natin ng matuwid at may takot at panginginig ang sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Natupad ang kanilang hula, natupad ang sinabi, at pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na sinabi nila na sila lahat ay saksi sa pagkabuhay na maguli. Na sa pasimula ang Diyos po ay Espiritu at sa kawakasan, Espiritu rin po ang paniniwalaan natin na ang lahat ng iyan ay nagmumula sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad tayong naghihintay na hindi na tayo babalik pa sa alamok at may hinihintay tayo matutupad sa atin na kung mahayag siya, mahayag tayong katulad niya. Yan po yung pagtitiisan natin sa paghihintay natin at pagbabantay natin dito sa sanlibutan. Yung mga itinak ng tagapagmana, may pinaniniwalaan at may pinagtitiisan na matutupad sa atin na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Buhay na buhay yung pag-asa na pinagkakaloob sa atin bawat isa. Sa mga naglalakbay na mga survivor na namubuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na may mga tatak ng binhi ng patotoo na nakaupit sa puso natin, nakasulat sa isip natin, hayag sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Saan po inilagay ang katwiran ng Panginoon ng mga Panginoon? Book of Psalms, chapter 2, verse 6. Pakibasa po natin. Ano po nakalagay doon? Ano po nakalagay sa Book of Psalms? Chapter 2, verse 6. Yan po, napakasarap pong ipahayag, ipaghiyawan sa buong mundo upang marinig ito ng mga iglesia sa mga bahay-bahay. Gayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Wow, nakagagalak yung bawat magiging representative ng Panginoong Jesucristo. Nakagagalak sa bawat magiging participant, nakagagalak sa bawat magiging partakers niya na mapupuspos ng kalawalatian ang bundok ng Zion. Aking sasaysayin tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito'y ipinanganak kita. Amen. Naunawaan po natin, ipinanganak na yung katwiran sa iglesia ng banal na bundok ng Zion. Ang katwiran ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na gayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Ano sabi nung hari ng mga hari at hukom ng mga hukom? Na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus at magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang nagsasabi po niya, yung may mga relasyon, yung mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Specific. Na yung nagpapahayag niya may relasyon. Saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli in the last days. Si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. May mga binhi ng tatak ng patotoo.
ang nagpapahayag na si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Ano sabi niya sa ating lahat na iniimbitahan? Na wala siyang itinatangi sa ating lahat, any religion, welcome na po. Binuksan na ang aklat ng kordero sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Narito ako'y madaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Naunawaan po natin, may tutuparin tayong hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin at merong ipinahayag ang mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, mga kapatid at kaibigan, mga minamahal namin mga mananampalataya, na magkaisa tayo ng pag-iisip na nakay Kristo rin naman, magkaisa tayo ng paniniwala na nakay Kristo rin naman, na mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumatin sa panahon ng kawakasan. People of Zion, are you blessed? Kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers na nakarinig at nakapanood ng programa ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na mapalad po ang makakaunawa at tatawagin niya sa panahon ng kawakasan. To God be the glory in the name of Jesus, people of Zion, nationwide, worldwide. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay po mga kapatid at mga kaibigan, napakadakila ng paghahanda ng ating Panginoong Diyos ukol sa kanyang bayan, kaya't sa bawat isa patuloy ang paanyaya at paalala na patuloy tayong magsumikap na maging bahagi ng pagtupad ng katwiran ng ating Panginoon upang patuloy niya tayong maingatan hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong mawit, patuloy tayong mga galak mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin may buong kagalakan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. Patuloy tayong dumaing at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama na nahabag sa iyong bayan at iyong tinuruan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagliwalhati sa iyong kabanal-banal na lupuan. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na nagagalak na ipahayag sa buong mundo ang iyong banal na katwiran upang sa gayon ang aming mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga natanggapin na nila ang ikaliligtas ng bawat kaluluwa. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na ang iyong bayan ay iyong dinadalisay sa pamamagitan ng katotohanan ng kabanalan
upang patuloy kami magsilakan ng nararapat sa iyong banal na harapan. Amen. Kami ay patuloy na dumadaing sa iyong banal na luklukan, na patuloy na maingatan ang aming mga kapatid at ang aming mga kaibigan. Patuloy na ikaw ang mamagitan sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Nahihiramin mo at tipisanin mo upang maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen. Buong kagalakan namin, Panginoon, ipahayag sa buong mundo ang iyong banal na katwiran na aming nasumpungan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, at ngayon ang mabuting balita ay nahanda upang ilatag sa buong sanlibutan, upang sa katuparan ng mga dakilang propesiya na nakatala sa aklat ng buhay, tunay nga na ang bawat isa ay maging bahagi na ng isang bayan na nagtataas ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming may iyong kagalakan na itinataas sa iyo ang aming daing, ang aming pagsamo, ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.